Sa likod ng isang pamilyang akalay perpekto, nadiskubre ni Eliana ang bangungot, utang ng biyenan, katahimikan ng asawa, at ang sariling anak na dinrog ng kalupitan. Nang ikulong at patulugin sa aparador ang munting si Miguel, napilitan siyang pumili sa pagitan ng huwad na kapayapaan at tunay na proteksyon. Ngunit hanggang saan, handang lumaban ng isang ina para iligtas ang kanyang anak? Ang bawat umaga, para kay Eliana ay isang biyaya. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng kanilang kusina ay tila gintong humahaplos sa mukha ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Miguel. Ang halakhak nito na sinasabayan ng kalansing ng mga kubyertos, ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Sa kanyang tapat, nakaupo ang kanyang asawang si Javier, tahimik na nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng mainit na kape. Para kay Eliana, ito ang paraiso. Isang perpektong larawan ng pamilyang pinangarap niya. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog, ang init ng yakap ni Javier bago ito pumasok sa trabaho, ang malambot na halik na iniiwan niya sa pisngi ni Miguel. Lahat ng ito ay bumubuo sa mundong kanyang itinayo at iningatan. "Mommy, look!" Sigaw ni Miguel. Iwinawagayway ang kanyang drawing ng isang pamilyang stick figure sa ilalim ng isang bahaghari. "This is you, this is Daddy, and this is me." Ngumiti si Eliana, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Lumuhod siya para magpantay sila ng anak. "It's beautiful, anak. Ang galing-galing naman ng baby ko." Hinalikan niya ito sa noo. Sa mga sandaling iyon, wala nang mas mahalaga pa. Ang kanilang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City ay kanyang santuwaryo. Bawat sulok nito ay puno ng pagmamahal at masasayang alaala. "O sige na, Miguel. Ubusin mo na ang gatas mo. Malapit nang dumating ang school bus." Paalala ni Javier. Ibinaba ang dyaryo at ngumiti sa kanila. Ang nangiting iyon ang unang minahal ni Eliana. Ang ngiting nangako sa kanya ng isang habambuhay na kaligayahan. Ngunit sa mga nagdaang linggo, may napapansin siyang kakaiba sa ngiting iyon. Tila may isang aninong panandali ang dumaraan, isang bigat na hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Minsan, nahuhuli niya itong tulala. Malalim ang iniisip. At kapag tinanong niya, iisa lang ang sagot nito. Pagod lang sa trabaho, mahal. At dahil sa pagmamahal, pinipili niyang maniwala. Matapos ihatid si Miguel sa school bus at makaalis si Javier papuntang opisina, sinimulan na ni Eliana ang kanyang mga gawaing bahay. Ang katahimikan ng bahay ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Subalit ang kapayapaang yon ay biglang nabasag nang tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kanyang biyenan, si Doña Imelda Santos. Nakasuot ito ng eleganteng bestida, kumikinang ang mga alahas sa kanyang leeg at mga daliri. Laging ganito si Doña Imelda, imakulada, may aura ng kapangyarihan at yaman. "Good morning, Eliana." Bati nito, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mapulang labi. Pumasok ito sa loob, na hindi man lang naghihintay na anyayahan. "Good morning po, Mama. Napadalaw po kayo." Magalang na sabi ni Eliana, kahit pa may kung anong kaba siyang naramdaman. "Of course, I came to visit my favorite apo. Nasaan si Miguel?" Tanong nito. Inililibot ang mga mata sa kabahayan na para bang sinusuri ang bawat gamit. "Naku, Mama, kakaalis lang po ng school bus niya." "Ganoon ba?" Tila nadismaya ang matanda. Umupo ito sa sofa na para bang pag-aari niya ang lugar. "Sayang, may dala pa naman akong laruan para sa kanya." Itinuro nito ang isang malaking paper babag mula sa isang mamahaling toy store. "Nako, Mama, hindi niyo na po kailangang mag-abala," sabi ni Eliana. Sumandal si Doña Imelda at tinitigan siya. "Hindi iyon abala. I want the best for my grandson. Kaya nga dapat siguraduhin ninyong mag-asawa na naibibigay niyo ang lahat para sa kanya." "Mahirap ang buhay ngayon, Eliana.
Dapat marunong kayong mag-manage ng finances ninyo. Ang huling mga salita ay tila isang patutsada. Naramdaman ni Eliana ang pag-init ng kanyang pisngi, ngunit pinili niyang huwag na lamang itong pansinin. Ito ang kanyang fatal flaw, ang pag-iwas sa komprontasyon para mapanatili ang kapayapaan. Opo, Mama. Ginagawa po namin ang lahat. Sagot na lang niya. Makalipas ang ilang sandali ng pilit na pakikipag-usap, nagpaalam din si Doña Imelda. Ngunit bago umalis, iniwan nito ang isang bilin. Pakisabi kay Javier na tawagan ako. May mahalaga kaming pag-uusapan. Ang diin sa salitang mahalaga ay nag-iwan ng katanungan sa isip ni Eliana. Nang hapon na yon, habang nag-aayos ng mga gamit sa guest room kung saan madalas matulog ang kanyang biyenan kapag dumadalaw, napagpasyahan ni Eliana na ayusin ang maliit na bookshelf sa tabi ng kama. May mga libro doon, si Doña Imelda, na madalas nitong basahin. Habang inaalis niya ang isang makapal na nobela, may isang sobrang aksidenteng nahulog mula sa pagitan ng mga pahina nito. Nakatiklop ito at tila sadyang itinago. Dahil sa kuryosidad, pinulot niya ito. Hindi ito selyado. Pagbukas niya, isang kapirasong papel ang laman. Isang credit card statement. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay hindi ang pangalan ng kanyang biyenan na nakasulat doon. Ito ay ang halagang nakasaad sa ibaba, na nakasulat sa malalaki at mapulang letra. Amount due, PH 85 kopi sa mandan. Final demand for payment. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ito posible. Paano nagkaroon ng ganito kalaking utang ang kanyang biyenan? At bakit ito nakatago sa loob ng isang libro sa kanilang pamamahay? Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan, ang pagiging malalim ng isip ni Javier, ang mga patutsada ni Doña Imelda tungkol sa pera, ang mga biglaang pagdalaw nito, ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hawak-hawak niya ang sulat. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang kalamnan. Ang paraisong kanyang iningatan ay biglang nagkaroon ng isang malaking lamat. Eliana. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan si Javier, kararating lang mula sa trabaho. Nakita nito ang papel na hawak niya. Ang ngiti sa mga labi nito ay biglang naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi pa niya nakikita kailanman. Isang ekspresyon ng purong pagkaalarma. Mahal! Ulit ni Javier. Ang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo? Bakit hawak mo yan? Ang mga salita ni Javier ay tila isang pampakalma. Isang gamot na pilit ipinapainom sa isang pasyenteng alam na may mali sa kanyang katawan. Ngunit dahil sa pagmamahal at sa desperadong pagnanais na manatili sa kanyang pekeng paraiso, pinili ni Eliana na lunukin ito. Mahal, matagal na yan. Mabilis na sabi ni Javier. Lumapit ito at marahang kinuha ang sulat mula sa nanginginig niyang mga kamay. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Utang yan ni Mama noon pa, noong bago pa tayo ikasal. Minsan lumalabas pa rin sa sistema. Huwag mo nang alalahanin. Ako na ang bahala rito. Ang kanyang paliwanag ay mabilis at pautal-utal, na para bang isang kabisadong linya mula sa isang dula. Itinupi niya ang papel at ipinasok sa kanyang bulsa, kasabay ng pagtatago ng katotohanan. Javier, halos 1,000,000 yan. Mahinang tugon ni Eliana. Ang boses ay halos pabulong. Paano naging? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Niyakap siya ni Javier ng mahigpit. Isang yakap na dapat sana'y magbibigay ng kapanatagan. Ngunit para kay Eliana, naramdaman niya ang tensyon sa mga braso nito, ang panginginig na pilit nitong itinatago. Ang yakap ay hindi para sa kanya. Ito ay para pigilan ang mga susunod pa niyang katanungan. Shh! Ayokong ma-stress ka. Bulong nito sa kanyang buhok. Trust me,
Mahal, everything is under control. Para sa pamilya natin, ako ang bahala. Humiwalay ito sa yakap, hinawakan ng kanyang mga pisngi at binigyan siya ng isang mabilis na halik sa labi. Pilit itong ngumiti, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Tumango na lamang si Eliana. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Ngunit sa gabing iyon, habang katabi niya sa kama ang asawang mahimbing na natutulog, ang binhi ng pagdududa ay naitanim na sa kanyang puso. At sa mga sumunod na araw, nagsimula itong mag-ugat at gumapang. Sinubukan ni Elianang bumalik sa normal. Naghanda siya ng masasarap na almusal. Ipinasyal niya si Miguel sa parke. Tinawagan niya si Javier sa opisina para lang kumustahin. Pilit niyang iwinawaksi ang mga anino sa kanyang isipan. Ngunit ang mga anino ay tila mas lalong dumidilim. Nagsimula siyang makapansin ng mga bagay na dati hindi niya nakikita. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman sa hardin, dumating na naman si Doña Imelda. Nagdiretso ito sa loob at may kinausap sa telepono. Akala nito'y walang nakakarinig. Mula sa bintana, narinig ni Eliana ang boses ng biyenan. Hindi na ito kalmado at puno ng awtoridad. Ngayon, ito ay puno ng takot at desperasyon. Hindi ko pa nakukuha, mahinang sabi nito sa kausap, ngunit sapat na para marinig ni Eliana. Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Please, ibibigay ko ang pera. Huwag niyo lang akong tatawagan dito sa bahay ng anak ko. Biglang ibinaba ni Doña Imelda ang telepono nang mapansin ang anino ni Eliana sa may bintana. Mabilis na nagbago ang ekspresyon nito, bumalik ang pilit ng ngiti. Ngunit nakita ni Eliana ang pamumutla sa mukha nito, ang butil ng pawis sa noo. Ang narinig niya ay hindi usapan tungkol sa isang lumang utang. Iyon ay boses ng isang taong nasa bingit ng kapahamakan. O Eliana, kanina ka pa ba riyan? Tanong ni Doña Imelda. Ang boses ay pilit na pinapasigla. Itong si Mareng Esther kasi, ang daming kwento tungkol sa asosasyon namin. Alam mo na, mga tsismis ng mga may edad. Isang mabilis na palusot, isang napakanipis na tabing para pagtakpan ng takot na saglit na nasilayan ni Eliana sa mga mata nito. Tumango lamang si Eliana at pilit na ngumiti. Hindi naman po, Mama. Kukuha lang po sana ako ng tubig. Hindi na niya ito tinanong. Alam niyang kasinungalingan lang din ang isasagot nito. Sa halip, ang narinig niya ay naging isang tinik na bumaon sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Kinagabihan, habang naghahanda para sa isang simpleng hapunan, naramdaman ni Eliana ang pagnanais na isuot ang isang bagay na magpapaalala sa kanya ng masayang kahapon. Binuksan niya ang kanyang maliit na jewelry box para hanapin ang gintong kwintas na may pendant na Infinity, regalo ni Javier sa kanilang unang wedding anniversary. Iyon ang paborito niya. Simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan, ngunit wala roon ang kwintas. Hinalungkat niya ang buong kahon, inalis niya ang mga hikaw, isa-isa. Tiningnan niya sa ilalim ng mga singsing. Baka sakaling naipit lang, ngunit wala. Ang pwesto nito sa pulang velvet ay bakante. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Javier, tawag niya sa asawang nasa banyo. Nakita mo ba yung anniversary necklace ko? Hindi, mahal. Bakit? Sagot nito. Wala dito sa lagayan niya. Sabi ni Eliana, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Lumabas si Javier na nagpupunas ng buhok. Tiningnan niya ang kahon. Baka naman kung saan mo lang nailagay. Subukan mong hanapin sa drawer. Hinanap ni Eliana. Sa ilalim ng kama, sa mga bulsa ng kanyang mga damit, sa lahat ng posibleng lugar. Ngunit ang kwintas ay tila naglaho na parang bula. Dumating si Doña Imelda kinabukasan para makipaglaro kay Miguel. Habang abala ang bata sa kanyang mga laruan, hindi na napigilan ni Eliana ang sarili. Mama, pasensya na po sa abala.
Itatanong ko lang po sana kung napansin niyo po ba yung kwintas ko kahapon? Yung ginto po na may infinity pendant? Tanong niya sa pinakamahinahon na paraan. Tumingin sa kanya si Doña Imelda. Itinaas ang isang kilay. Kwintas mo? Bakit ko naman mapapansin? Baka naman kung saan mo lang naiwala. Hija, medyo makakalimutin ka pa naman. Ang paraan ng pagsabi nito ay hindi nag-aalala, kundi nanunuya. May halong akusasyon. Tila sinasabing kasalanan pa ni Eliana na magtanong. Pakiramdam ni Eliana ay sinampal siya. Ang kwintas na yon ay hindi niya basta-basta iniiwan kung saan-saan. Laging nasa loob ng kahon. At ang huling taong madalas pumasok sa kanilang kwarto, bukod sa kanilang mag-asawa, ay ang kanyang biyenan. Ang pagkawala ng kwintas, kasunod ng sulat ng utang at ng palihim na tawag sa telepono, ay bumuo ng isang nakakatakot na larawan sa isip ni Eliana. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito ay isang gumagapang na katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Lumipas ang ilang araw na may mabigat na hangin sa loob ng kanilang tahanan. Si Eliana ay naging mas mapagmasid, mas tahimik. Bawat galaw ni Doña Imelda, bawat pilit ng ngiti ni Javier ay kanyang sinusuri. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa napakanipis na yelo, naghihintay kung kailan ito bibigay. Isang umaga, kinailangan ni Elianang umalis para dumalo sa isang school orientation para sa mga magulang. Nagpaalam siya kay Javier na si Doña Imelda muna ang magbabantay kay Miguel pagdating nito mula sa eskwela. Kahit mabigat sa kanyang dibdib, wala siyang magawa. Nasa kalagitnaan siya ng seminar nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello?" Sagot niya. "Good morning, ma'am. Si Mrs. Eliana Santos po ba ito?" Tanong ng isang babae sa kabilang linya. "Yes, speaking." "Ma'am, tumatawag po kami mula sa Little Angels Preschool. For confirmation lang po." Biglang kinabahan si Eliana. "Confirmation? Para saan po?" "Si Miguel po kasi," sabi ng guro. Sinundo na po siya kanina. Mga 1 oras na po ang nakalipas. Kumunot ang noo ni Eliana. "Po? Paano pong sinundo? Ang uwian niya ay mamayang hapon pa." "Opo, ma'am," patuloy ng babae. "Pero dumating po kasi ang lola niya, si Mrs. Imelda Santos. Sabi po niya, may bigla ang family emergency daw po kayo at kayo na raw po mismo ang nag-utos na isama na niya si Miguel pauwi." Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Eliana. Ang sahig na kanyang tinatapakan ay biglang gumuho. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Family emergency? Anong family emergency? Mabilis niyang tiningnan ang kanyang telepono. Walang tawag, walang text. Mula kay Javier, mula kay Doña Imelda, isang kasinungalingan. Kinuha ng kanyang biyenan ang kanyang anak nang walang paalam at sa ilalim ng isang kasinungalingan. Ang malamig na takot ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na damdamin. Hindi na ito pagdududa, hindi na ito kaba, ito ay purong lagim. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Bulong niya sa kawalan. Ang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinitipa ang numero ng kanyang asawa. Ang tawag mula sa eskwelahan ay isang bombang sumabog sa gitna ng perpektong mundong pilit na binubuo ni Eliana. "Family emergency." Ulit niya sa kausap. Ang bawat salita ay tila hihiwa sa kanyang lalamunan. "Walang emergency. Walang tumawag sa akin." "Pasensya na po, ma'am," sabi ng guro, na halata ang pagkalito sa boses. "Ang bilin po kasi ni Mrs. Santos ay..." Hindi na niya pinatapos. "Salamat sa impormasyon," sabi niya. Ang boses ay nagbago. Malamig, matigas, at puno ng isang determinasyong ngayon lang niya naramdaman. Ibinaba niya ang telepono. Sa isang iglap, ang lahat ng pira-pirasong palaisipan ay nabuo. Ang utang, ang nawawalang kwintas, ang palihim na tawag sa telepono, at ngayon,
Ang pagkuha sa kanyang anak gamit ang isang kasinungalingan. Hindi ito nagkataon lang. Isang plano ito. At ang kanyang anak, ang kanyang 4 na taong gulang na si Miguel, ay nasa gitna nito. Ang isip ni Eliana ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga paa. Mabilis niyang tinipa ang numero ni Javier. Nagring ito ng paulit-ulit. Walang sumasagot. Dinala siya nito sa voicemail. Sunod, ang numero ni Doña Imelda. Ganun din. Ring, ring, ring. Walang sagot. Isang nakakabinging katahimikan. Parang sinasakal. Parang tinatraidor ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Hindi bulong niya sa sarili. Hindi maaari. Hindi na niya tinapos ang seminar. Tumakbo siya palabas ng silid. Hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng ibang mga magulang. Tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan. Ang susi ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Eliana, anong nangyari? Habol ng isang kapwa nanay. Hindi siya lumingon. Kailangan kong umuwi. Iyon lang ang nasabi niya bago niya paharuruti ng sasakyan. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong panaginip. Ang mga pamilyar na kalye ng Quezon City ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang isip niya'y puno ng mga tanong na walang sagot. Bakit kinuha ni Imelda si Miguel? Saan niya ito dinala? Anong kailangan niya? Pera. Anong gagawin niya sa bata? At ang pinakamasakit na tanong sa lahat, alam ba ito ni Javier? Kasabwat ba ang kanyang asawa sa kung anumang masamang balak ng ina nito? Nang marating niya ang kanilang subdibisyon, halos isalpok na niya ang kotse sa kanilang gate sa sobrang pagmamadali. Pagbaba niya, napansin niyang nakabukas ng bahagya ang kanilang pinto. Isang masamang pangitain. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Javier! Mama? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Ang sumagot sa kanya ay isang nakakabinging katahimikan. Ang bahay na dati kanyang santuwaryo, ngayon ay tila isang mausoleo, malamig at walang buhay. Miguel? Tawag niya. Mas malakas na ngayon. Umaasang maririnig ang pamilyar na tinig ng kanyang anak. Natatakbo para salubungin siya. Katahimikan. Naglakad siya papasok. Sa sahig ng sala, nakakalat ang mga laruan ni Miguel na para bang bigla na lang itong iniwan sa gitna ng paglalaro. Sa lamesa sa kusina, may isang baso ng gatas na hindi naubos. Ang bawat detalye ay nagpapatindi ng takot sa kanyang dibdib. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Miguel, anak, nasaan ka? Sinilip niya ang kanilang kwarto. Walang tao. Ang guest room. Walang tao. Ang huling pinto sa pasilyo. Ang kwarto ni Miguel. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay maayos. Ang kama ay malinis. Ngunit wala ang kanyang anak. Ang katahimikan dito ay mas malalim, mas nakakatakot. Miguel! Bulong niya. Ang luhay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Paalis na sana siya para hanapin sa hardin nang may marinig siya. Isang tunog. Mahina. Halos hindi marinig. Isang daing. Huminto si Eliana. Pinakiramdaman niya ang paligid. Saan nanggaling iyon? Akala niya'y guni-guni lang. Naririnig niya itong muli. Mas malinaw na ngayon. Isang mahinang ungol na para bang may nagpipilit magsalita ngunit hindi kaya. Ang tunog ay nanggagaling sa loob ng aparador ng mga damit ni Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas sa takot. Hindi. Pakiusap. Hindi. Nanginginig niyang hinawakan ang hawakan ng pinto ng aparador. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang saglit. Nagdarasal na sana'y isang pusa lang ito na natrap sa loob.
isang daga. Kahit ano, huwag lang sana ang iniisip niya. Binuksan niya ang pinto. At ang pekeng paraiso ni Eliana ay tuluyan ng gumuho at naging abo. Sa sahig ng madilim na aparador, nakabaluktot na parang isang bola ang kanyang anak na si Miguel. Ang mga mata nito'y nakapikit. Ang balat ay maputla. Ang bibig ay may takip na panyo na itinali nang mahigpit sa likod ng kanyang ulo. Sa tabi niya, nakataob ang baso ng gatas na nakita niya sa kusina kanina. Ang puting likido ay kumalat na sa sahig na kahoy. Hindi huminga si Eliana. Hindi siya sumigaw. Ang lumabas sa kanyang bibig ay isang tunog na hindi niya kailanman narinig mula sa sarili. Isang tunog ng isang inang nasira ang kaluluwa. Napasalampak siya sa sahig. Gumapang siya palapit at nanginginig na inalis ang panyo sa bibig ng bata. Hinaplos niya ang malamig nitong pisngi. Miguel, anak, gumising ka. Ngunit hindi gumalaw si Miguel. Ang paghinga nito ay mababaw at halos hindi maramdaman. Binuhat niya ito. Ang maliit na katawan ay walang kabuhay-buhay sa kanyang mga bisig. Niyakap niya ito ng mahigpit na parabang sa paraang yon ay maibabalik niya ang init at buhay sa kanyang anak. Ang galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman noon ang biglang umapoy sa loob niya. Tinupok ang lahat ng takot, ang lahat ng pag-aalinlangan. Inilapag niya ng dahan-dahan si Miguel sa kama. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Sa screen, nag-aagawan sa kanyang atensyon ang dalawang pangalan. Javier, ang kanyang asawa. Ang ama ng kanyang anak. Ang lalaking nangako ng pagmamahal. At sa ilalim nito, ang numerong dapat tawagan sa oras ng pinakamalaking panganib. 911 Emergency Hotline. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang asawang laging umiintindi. Ang babaeng laging nagpaparaya para sa kapayapaan ng pamilya ay sumigaw sa kanyang isipan. Tawagan mo si Javier. Baka may paliwanag siya. Ayusin niyo ito ng pribado. Huwag mong sirain ang pamilya. Ang pamilya. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin mula sa telepono pabalik sa nakahigang katawan ng kanyang anak. Nakita niya ang pamumutla sa mga labi ni Miguel. Nakita niya ang pulang marka sa paligid ng bibig nito na iniwan ng panyong itinali ng mahigpit. Naramdaman niya ang malamig na balat nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang pamilyang gusto niyang iligtas ay ang mismong halimaw na nanakit sa kanyang anak. Ang salitang pamilya ay biglang nawala ng kahulugan. Ang salitang kapayapaan ay naging isang insulto at ang imahe ng kanyang asawang si Javier ay hindi na imahe ng pagmamahal kundi ng posibleng pakikipagsabuatan. Sa sandaling iyon, namatay ang dating Eliana, ang martir, ang asawang sunod-sunuran, ang manugang na laging nagpapakumbaba. At mula sa kanyang abo, isinilang ang isang ina. Isang ina na handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Ang kanyang hinlalaki ay marahan, ngunit determinadong dumulas palayo sa pangalan ni Javier. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Pinindot niya ang 3 numero na magbabago sa lahat. 9, 111, at pagkatapos, ang call button. Ang tunog ng pagring sa kabilang linya ay ang tunog ng pagguho ng kanyang dating buhay. Isang matinis na hudyat na wala nang babalikan. 911, what's your emergency? Isang kalmadong boses ang sumagot. Nanginginig ang labi ni Eliana, ngunit nang magsalita siya, ang boses niya ay hindi umiiyak. Ito ay malamig. Puno ng isang nakakakilabot na kalinawan. Hello, sabi niya. Ang mga mata ay nakatitig sa walang malay na mukha ni Miguel. Kailangan ko ng ambulansya at pulis. Okay, ma'am. What is the emergency and what is your location? Ang anak ko,
sabi ni Eliana. Ang bawat salita ay tila matutulis na bubog. Ang anak ko? Hindi siya gumigising. May nagpainom sa kanya ng gamot at ikinulong siya sa loob ng aparador. Natahimik ang operator sa kabilang linya sa isang saglit. Ma'am, stay on the line. Help is on the way. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na tanong. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Hinalikan niya ang noo nito. Mommy's here, anak. Bulong niya. Hindi ka na muling masasaktan. Pangako yan ni Mommy. Sa di kalayuan, nagsimula siyang makarinig ng isang mahinang tunog. Isang sirena. Papalapit, palakas ng palakas. Ito ang tunog ng paghuhukom. Hindi na niya tinawagan si Javier. Hindi na niya kailangan. Dahil alam ni Eliana sa kaibuturan ng kanyang puso na ang tawag na ito ay hindi lang para humingi ng saklolo. Ito ay ang simula ng isang digmaan. Ang tunog ng sirena ay tila isang kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng kanilang subdibisyon. Bawat pag-ikot ng pulang ilaw na tumatama sa bintana ng kwarto ni Miguel ay isang hudyat na ang kanilang pribadong impyerno ay malapit ng isapubliko. Ang pagdating ng mga paramedik at pulis ay isang magulong sayaw ng mga unipormadong katawan at mahihinahong utos. 2 paramedik ang mabilis na pumasok, dinala ang kanilang mga gamit at agad na sinuri si Miguel. Si Eliana ay tumabi. Ang mga matay hindi humihiwalay sa kanyang anak. Ang bawat galaw ng mga medik ay kanyang sinusubaybayan. Ma'am, ano po ang nangyari? Tanong ng isang pulis, isang babae, na may maamong mukha, ngunit seryosong mga mata. Nagsimulang magkwento si Eliana. Walang luha, walang pag-aatubili. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Isinalaysay niya ang lahat, ang tawag mula sa eskwelahan, ang pag-uwi niya, ang paghahanap, at ang karumal-dumal na pagkakadiskubre sa kanyang anak sa loob ng aparador. Bawat salita ay isang patunay, isang piraso ng ebidensya. May ideya po ba kayo kung sino ang posibleng gumawa nito? Huminga ng malalim si Eliana bago sumagot. Ang biyenan ko po, si Imelda Santos. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha ng pulis, ngunit mabilis itong napalitan ng propesyonal na ekspresyon. Okay, ma'am. Kukunin namin ang official statement ninyo mamaya, sabi ng pulis. He's stable, but we need to take him to the hospital now. His breathing is shallow, sabi ng isang paramedic. Habang maingat na inilalagay si Miguel sa isang stretcher, doon palang bumalik ang pakiramdam sa mga binti ni Eliana. Sumama siya sa ambulansya, sa loob ng sasakyang iyon, habang ang sirena ay humahawi sa trapiko. Niyakap niya ang sarili. Ang dating init ng pagmamahal sa kanyang tahanan ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Isang lamig na nagsimula sa kanyang puso at gumapang palabas sa kanyang balat. Sa emergency room ng ospital, ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal, nakatitig sa puting pader, habang ang mga doktor ay abala sa loob ng kwartong kinaroroonan ni Miguel. Pagkatapos ng halos kalahating oras, 2 pamilyar na tao ang dumating na tumatakbo sa pasilyo. Si Javier, nagusot ang damit at namumutla ang mukha. At sa likod niya, si Doña Imelda, ang mukha ay puno ng pagkataranta at, sa paningin ni Eliana, isang perpektong pag-arte. Diyos ko, ang apo ko. Nasaan ang apo ko? Sigaw ni Imelda, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa waiting area. Tila siya isang bida sa isang trahedya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig sa huwad na pagkabigla. Eliana! Anong nangyari? Tanong ni Javier. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan siya nito sa braso, ngunit iniwas ni Eliana ang sarili na para bang ang kamay nito ay nag-aapoy. Tinitigan niya ang asawa, ang mga matay walang emosyon na para bang tumitingin sa isang estranghero. Huwag mo akong hawakan, sabi niya.
Ang boses ay kasing lamig ng sahig ng ospital. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Imelda. Ang matanda ay papalapit na sana para yakapin siya, ngunit humakbang paatras si Eliana. "Huwag kang lalapit sa akin," sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. "Hija, anong nangyayari? Kararating ko lang sa inyo. Wala nang tao. Bigla na lang akong tinawagan ni Javier na nasa ospital daw kayo. Ano ang ginawa mo sa apo ko?" Umiiyak na, sabi ni Imelda. Ang walang hiyang pagbabaligtad ng kwento ay tila isang sampal sa mukha ni Eliana. Ngunit hindi na siya ang babaeng madaling masaktan. Hinila siya ni Javier sa isang sulok, palayo sa mga nag-uusisang tingin. "Mahal, ano ba to? Bakit may mga pulis? Pwede naman nating pag-usapan to ng pribado." Pakiusap nito, ang boses ay halos pabulungi. "Isipin mo ang pangalan ng pamilya natin. Ang kahihiyan." Tinitigan siya ni Eliana, isang tingin na puno ng pagkasuklam. "Kahihiyan," ulit niya, hindi makapaniwala. "Ang anak natin ay nasa loob, nilalason, at ang iniisip mo ay kahihiyan? Ang pamilyang sinasabi mo, ang ina mo, ang gumawa nito, Xavier." "Hindi niya magagawa yan. Nagkakamali ka lang ng iniisip, Eliana." Depensa ni Javier. "Nag-aalala lang si Mama kay Miguel." "Nag-aalala?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Eliana. "Kaya pala ikinulong niya sa aparador? Ganoon ba mag-alala ang ina mo?" Bago pa man makasagot si Javier, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Family of Miguel Santos. Sabay-sabay silang lumapit. "Ako po ang ina," mabilis na sabi ni Eliana. "Your son is stable now. We've managed to counteract the substance," sabi ng doktor. "Mabuti na lang at nadala ninyo siya agad. The tests confirmed it. He ingested a high dose of sleeping medication, specifically formulated for adults. This is very dangerous for a child his age." Ang mga salita ng doktor ay isang hatol, isang katibayan, isang sandata. Napatingin si Eliana kay Imelda. Biglang nawala ang kulay sa mukha ng matanda. Ang kanyang pag-arte ay gumuho. "Sa sleeping pills?" Nauutal na sabi ni Javier, nakatingin sa kanyang ina. "Mama, anong ibig sabihin nito?" Pero hindi na nagsalita si Imelda. Sa halip na paupo ito sa isang upuan, hawak ang dibdib na para bang inaatake sa puso. Isang huling desperadong pagtatangka na kunin ang simpatya ng lahat. Ngunit huli na ang lahat. Alam na ni Eliana ang katotohanan at ngayon, may pruweba na siya. Ilang oras ang lumipas. Si Miguel ay nailipat na sa isang pribadong silid. Ang mga pulis ay tapos ng kunin ang salaysay ni Eliana. Sina Javier at Imelda ay nasa labas. Kausap ang isang taong hindi niya kilala. Maya-maya, lumapit ang estranghero sa kanya. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang leather briefcase. Meron itong hangin ng kumpiyansa at panganib. "Mrs. Santos?" tanong nito. "Sino ka?" "Ako si Attorney De Castro. Ako ang abogado ng pamilya." "Santos?" sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. "Nandito ako para mag-alok ng isang simpleng solusyon sa gusot na ito." Hindi umimik si Eliana. "My clients, Mrs. Imelda Santos and her son Javier, are deeply concerned about your emotional state." Patuloy ng abogado. Handa silang kalimutan ang insidenteng ito sa kondisyon na i-withdraw mo ang iyong reklamo sa pulis. "It was a simple misunderstanding. Mrs. Imelda gave the child some milk to help him nap." Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Eliana. "Gatas na may kasamang pampatulog para sa matanda? Ganoon ba?" Hindi nagbago ang ekspresyon ng abogado. "Kung ipagpapatuloy mo ang kasong ito, Mrs. Santos, mapipilitan kaming gumawa ng legal na aksyon laban sa iyo." "At ano yon?" hamon ni Eliana. Sumandal ang abogado, ang mga matay nanlilisik. "Isasampa ka namin ng kasong paninirang puri o slander. Idadagdag din namin ang kasong causing psychological and emotional distress to an elder."
Maniwala ka sa akin. May sapat kaming yaman at impluensya para siguraduhing ikaw ang lalabas na masama sa kwentong ito. Ikaw, ang isang asawang wala sa katinuan na ginagamit ang sariling anak para gantihan ang kanyang biyenan. Ang banta ay malinaw. Isang deklarasyon ng digmaan. Gagamitin nila ang kanilang pera at kapangyarihan para durugin siya. Ngunit hindi natinag si Eliana. Tinitigan niya ang abogado sa mata. Ang apoy na nagsimula sa kanyang puso kanina ay mas lalo pang lumaki. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin, sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi nanginginig. At ako, gagawin ko ang dapat. See you in court, attorney. Ang mga salita ni Eliana ay isang linyang ginuhit sa buhangin, isang hangganan na hindi na maaaring tawirin. Umalis si Attorney De Castro na may pagbabanta sa kanyang mga mata. Ngunit iniwan nito si Eliana na may isang malinaw na katotohanan. Wala nang atrasan. Ito ay isang laban hanggang sa huli. Nang makalabas si Miguel mula sa ospital, pagkatapos ng 2 araw, hindi na sila umuwi sa bahay na dati niyang tinawag na paraiso. Pansamantala silang tumuloy sa isang maliit na apartment na pag-aari ng kanyang pinsan na nagtatrabaho sa abroad. Ito ay isang lugar na walang masasayang alaala, walang multo ng nakaraan, isang blangkong pahina. Ngunit ang pamilya Santos ay hindi ganoon kadaling talikuran ang kanilang pangalan at karangalan. Isang hapon, habang pinapatulog niya si Miguel, tumunog ang doorbell. Sa unay hindi niya ito pinansin, ngunit naging mapilit ito. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya, hindi lang si Javier, kundi pati na rin ang kapatid nitong si Tita Lorna at ang asawa nitong si Tito Ramon. Dala nila ang isang basket ng prutas at mga pilit ng ngiti. Eliana, Hija, kumusta na kayo? Bungad ni Tita Lorna, pilit na sumisilip sa loob. Narinig namin ang nangyari. Labis kaming nag-alala. Pinapasok sila ni Eliana, ngunit nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Isang malinaw na senyales na hindi sila welcome na magtagal. Umupo sila sa maliit na sofa. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng mga non-sinasabi. Si Javier ay nakayuko lang, hindi makatingin sa kanya. Alam mo, Eliana, pagsisimula ni Tito Ramon sa isang boses na parang nagpapayo. Lahat naman ng pamilya may pinagdadaanan, may mga hindi pagkakaunawaan, pero sa huli, pamilya pa rin ang nagtutulungan. Hindi po ito simpleng hindi pagkakaunawaan, Tito. Mahinahong sagot ni Eliana, ang bawat salita ay may kontrol. Nilason po at ikinulong ang anak ko. Namula ang mukha ni Tita Lorna. Huwag ka namang gumamit ng ganyang mga salita, Eliana. Aksidente lang ang lahat. Alam mo naman ang mama, mahal na mahal niya si Miguel. Baka naparami lang ang naibigay niyang gamot pampatulog dahil sa pag-aalala. Gamot pampatulog para sa matatanda. Pagtatama ni Eliana. At ang pagkulong sa aparador. Aksidente rin po ba yon? Natahimik sila. Walang makitang palusot para doon. Ang punto namin, Hija, sabi ulit ni Tita Lorna, mas malumanay na ngayon. Isipin mo ang bata. Isipin mo si Miguel. Lalaki siyang walang buong pamilya. Gusto mo ba yon? Ang eskandalo. Ang kahihiyan. Kawawa ang apo namin. Apo ninyo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Eliana. Ang iniisip nila ay hindi ang kaligtasan ni Miguel, kundi ang reputasyon ng kanilang pangalan. Ang kapakanan ng bata ay naging isang kasangkapan para sa kanilang sariling interes. Ang mas kawawa po ay isang batang lumalaki sa isang bahay kung saan ang lola niya ay may kakayahang saktan siya. Matatag na sabi ni Eliana, "Salamat po sa pagdalaw, pero kailangan na pong magpahinga ni Miguel. Ito ay isang magalang na pagtataboy. Walang nagawa ang mag-asawa, kundi tumayo at magpaalam. Naiwan si Javier nang silang dalawa na lang, ang maskara ng pagkukunwari ay tuluyang gumuho. Eliana, please,
Pagsusumamo ni Javier, lumapit ito sa kanya, ang mga matay puno ng luha. Patawarin mo na si Mama. Patawarin mo na ako. Bakit, Javier? Tanong ni Eliana. Ang boses ay walang emosyon. Bakit mo itinago sa akin ang tungkol sa mga utang niya? Natigilan si Javier. Aalam mo? Hindi ako tanga, sabi ni Eliana. Nakita ko ang demand letter. Narinig ko siyang nakikiusap sa telepono. At ikaw? Ano ang ginawa mo? Tinakpan mo siya. Pinagtakpan mo ang lahat. Dahil ayokong mag-alala ka. Sigaw ni Javier. Ang kanyang pagkadesperado ay nagiging galit. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito, Eliana. Oo, alam kong baon siya sa utang, pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin yon. Ina ko pa rin siya. At anak ko naman si Miguel. Ganting sigaw ni Eliana. Sa wakas, ang pader ng kalmadong kanyang itinayo ay nagsimulang magkabitak. Sa lahat ng pagkakataon na pwede kang pumili, Javier, hindi mo kami pinili. Pinili mo ang kasinungalingan niya kaysa sa kaligtasan ng sarili mong anak. Hindi totoo yan. Totoo yon, sabi ni Eliana. Itinuro ang pinto. Umalis ka na. Umalis ka na. Bago ko makalimutan na minsan, minahal kita. Ang sakit sa mukha ni Javier ay totoo. Ang kanyang pagsisisi ay maaaring totoo. Ngunit para kay Eliana, huli na ang lahat. Ang tiwala, kapag nasira, ay hindi na maibabalik pa. Umalis si Javier na talunan. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, isinara ni Eliana ang pinto. Sumandal dito at tahimik na umiyak. Umiyak siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Ang lungkot ng pag-iisa. Ang sakit ng katotohanang mag-isa na lang niyang lalabanan ng lahat. Ngunit pagkatapos ng mga luhang yon, dumating ang paninindigan. Kinabukasan, may daladalang bagong determinasyon. Naghahanap si Eliana sa internet. Ayaw niya ng abogado ng korporasyon. Kailangan niya ng isang taong lalaban para sa puso, hindi para sa pera. Natagpuan niya ang pangalan ng isang babaeng abogado na ang espesyalisasyon ay mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Attorney Althea Jimenez. Ang opisina nito ay maliit lang, ngunit malinis at puno ng mga libro. Si Attorney Jimenez ay isang babaeng nasa edad 50. May matatalas na mata sa likod ng salamin at isang boses na mahinahon ngunit may awtoridad. Pinakinggan niya ang buong kwento ni Eliana nang walang putol. Tiningnan niya ang mga medical report ni Miguel. Tiningnan niya ang mga litrato ng aparador na kinunan ng mga pulis. Pagkatapos ng lahat, tumingin siya kay Eliana. Tama ang ginawa mo, Eliana, sabi ni Attorney Jimenez. Ang pagtawag sa pulis, ang paglayo sa kanila. Iyon ang ginagawa ng isang ina. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eliana na may isang taong naniwala sa kanya nang walang paghuhusga. Mahirap ang laban na ito, pagpapatuloy ng abogado. Mayaman sila, gagamitin nila ang lahat para sirain ka. Ipipinta ka nila bilang isang masamang asawa, isang ina na wala sa sarili. Handa ka ba doon? Tumingin si Eliana sa litrato ni Miguel sa kanyang wallet. Para sa anak ko, sabi niya, ang boses ay buo at matatag. Handa ako sa lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Jimenez. Good, dahil ako rin. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Umalis si Eliana sa opisina ng abogado na may bagong pag-asa. Sa wakas, may kakampi na siya. Sa wakas, may liwanag na siyang nakikita. Ngunit ang kadiliman ay may sariling paraan para ipaalala ang presensya nito. Nang gabing iyon, pagdating niya sa apartment, may isang sobrang kulay brown na nakasingit sa ilalim ng kanilang pinto. Wala itong pangalan. Wala itong address. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, may isang pirasong litrato. Isang litrato ni Miguel, kuha mula sa malayo. Naglalaro ito sa slide sa playground ng kanyang preschool, masayang tumatawa.
Bumalik na ito sa eskwela kaninang umaga sa unang pagkakataon. Ngunit hindi iyon ang nagpanlamig sa dugo ni Eliana. Ang nagpanlamig sa kanyang dugo ay ang bilog na iginuhit gamit ang isang mapulang panulat. Isang bilog na nakapalibot sa nakangiting mukha ng kanyang nag-iisang anak. Ang mundo ni Javier Santos ay gawa sa salamin at ngayon, ito ay unti-unting nababasag. Nasa loob siya ng kanyang kotse, nakaparada sa isang madilim na eskinita. Milya-milya ang layo mula sa kanilang subdibisyon. Ang manibela ay basa sa pawis ng kanyang mga kamay. Ang makina ay patay, ngunit ang kanyang dibdib ay tila may sariling motor na humaharurot ng walang preno. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang screen ng kanyang telepono. Ang liwanag nito ang tanging ilaw sa kadiliman ng sasakyan. At sa liwanag na yon, nakikita niya ang imahe ng demonyo. Isang litrato. Ang kanyang anak na si Miguel, kuha mula sa bintana ng classroom nito, nakangiti habang nakikinig sa guro. Isang inosenteng sandali na ginawang isang pagbabanta. At sa ilalim, isang mensahe na may 4 na salitang tumagos sa kanyang kaluluwa na parang balisong. Nasa amin ang mga mata namin. Hindi ito galing kay Eliana. Hindi ito galing sa pulis. Ito ay galing sa kanila. Ang mga tunay na halimaw, biglang bumalik ang lahat. Ang alaala ay isang alon na rumagasa at nilunod siya. 3 linggo na ang nakalipas. Gabi. Kagagaling lang niya sa trabaho, pagod at gutom. Ngunit sa sala, naghihintay ang kanyang ina. Hindi ito ang Doña Imelda na matikas at puno ng awtoridad. Ang babaeng nasa harap niya ay putlang-putla, ang buhok ay magulo, at ang mga matay namumugto sa kaiiyak. "Mama, anong problema?" Tanong niya. Agad na kinabahan. Hindi ito sumagot. Sa halip, lumuhod ito sa kanyang harapan. Isang eksenang hindi niya kailanman naisip na mangyayari. Ang kanyang ina, na laging mataas ang tingin sa sarili, ay nakaluhod na parang isang pulubi. "Javier! Anak, tulungan mo ako." Humahagulgol na sabi nito. "Patawarin mo ako, anak." Nagsimula itong magkwento. Ang kwento ay pangit at puno ng kasinungalingan. Mga maliliit na utang sa kasino na naging malaki, mga hiram sa mga kaibigan na hindi nabayaran. Ngunit ang huling bahagi ng kwento ang nagpaguho sa mundo ni Javier. "Nangailangan ako ng malaking pera, mabilis," sabi nito sa gitna ng mga hikbi. May nilapitan akong nagpapautang, mga loan shark, anak." Nanlamig ang buong katawan ni Javier. "Ano? Mama, bakit niyo ginawa yon? Hindi ko na alam ang gagawin ko," sigaw nito. "At ngayon, hindi na ako makabayad. Pinupuntahan na nila ako. Sinusundan." At, at, at ano ma? Tumingin ito sa kanya. Ang mga matay puno ng purong takot. Sinabi nila, "Javier." Sinabi nilang kung hindi ako makakabayad sa loob ng 1 buwan, kung hindi ko maibibigay ang pera, ikaw at si Miguel ang babalikan nila. Parang isang suntok sa sikmura. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Si Miguel, ang kanyang anak. "Anak, kailangan nating isanlaang bahay," sabi nito. Hinawakan ang kanyang mga binti. "Kailangan ko lang ng kaunting panahon para maasikaso ang mga papeles. Walang dapat makaalam nito, lalo na si Eliana. Magagalit siya. Baka iwan ka niya. Tayo na lang ang mag-aayos nito. Pamilya tayo, di ba? Protektahan mo ako, anak. Protektahan mo ang pamilya natin." Protektahan ang pamilya. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng bungo ni Javier. Isang lason na ipinainom sa kanya ng sarili niyang ina. At siya, sa kanyang kahinaan at takot, ay ininom ito. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang magsinungaling kay Eliana dahil sa takot. Takot na baka saktan ng mga demonyong yon ang kanyang anak.
Takot na baka kapag nalaman ni Eliana ang baho ng kanilang pamilya, iwan sila nito. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang takot na mag-isa at ang takot na biguin ang kanyang ina. Ngunit ang plano nilang tahimik na solusyon ay sumabog sa kanilang mga mukha. Ang desperadong ginawa ni Imelda, ang pagbigay ng pampatulog kay Miguel para magkaroon siya ng oras na asikasuhin ang pagsanla, ay ang naging mitya ng mas malaking sunog. At ang pagtawag ni Eliana sa pulis ang siyang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Pinunasan ni Javier ang pawis sa kanyang noo at muling binasa ang text. Nasa amin ang mga mata namin. Hindi na ito isang simpleng paniningil. Ito ay isang paalala. Isang mensahe na kahit nasaan sila, abot kamay sila ng mga ito. Kailangan niyang makausap ang kanyang ina. Pinaandar niya ang kotse at nagmaneho papunta sa isang lugar na hindi niya kailanman pinupuntahan. Isang maliit at mausok na bar sa isang hindi pamilyar na distrito ng Maynila. Ang lugar kung saan niya sinabing magkita sila. Naabutan niya si Doña Imelda sa isang madilim na sulok, umiinom ng brandy ng dire-diretso. Ang eleganteng Doña ay naglaho na. Ang babaeng kaharap niya ay mukhang haggard, takot at lasing. Nakuha mo rin ba? Bungad niya, hindi na nag-abalang bumati. Tumango si Imelda, nanginginig ang kamay na may hawak sa baso. Tumawag sila. Galit na galit sila, Javier. Bakit kasi kailangan pang tumawag ng pulis ng asawa mo? Lalo lang tayong napahamak. Huwag mong isisi kay Eliana to, ma. Galit na sabi ni Javier. Kung hindi niyo ginawa yun kay Miguel, hindi tayo aabot sa ganito. Ginawa ko yun para sa atin. Ganting sigaw ni Imelda, ang boses ay basag. Para mailigtas tayo. Pero sinira niya ang lahat. Ngayon, iniisip ng mga nagpapautang na nakikipagtulungan tayo sa mga pulis. Mas lalo silang nagalit. Mas lalong delikado ang buhay natin. Napahilamos si Javier sa kanyang mukha. Gulong-gulo ang isip niya. Nasa isang kanto siya na wala ng malikuan. Sa isang banda, ang mga loan shark na nagbabanta sa buhay ng kanyang anak. Sa kabilang banda, ang batas na hinahabol ang kanyang ina. At sa gitna ng lahat, si Eliana, ang babaeng sinira niya ang tiwala. Ang babaeng ngayon ay kalaban na niya sa korte. Anong gagawin natin, ma? Tanong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin sa kanya si Imelda. Ang mga matay nanlilisik dahil sa alak at takot. Wala na. Wala na tayong magagawa. Huli na ang lahat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nag-vibrate ang telepono ni Javier. Nakita niya ang pangalan sa screen. Eliana, my love. Ang dating nagpapatibok sa puso niya ay siya na ngayong nagpapatigil nito sa pagtibok. Sa isang iglap, alam na niya. Alam niyang hindi lang siya ang nakatanggap ng mensahe. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng asawa niya. Ito ay boses ng yelo. Malamig, matigas, walang anumang bahid ng pagmamahal na dati niyang kilala. Javier, sabi ni Eliana, nasaan ka? Nasa labas. May inaasikaso lang. Palusot niya. May natanggap ako. Diretsong sabi ni Eliana, hindi pinansin ang kanyang kasinungalingan. Isang sobre, isang litrato. Kailangan nating mag-usap. Napapikit si Javier. Ito na ang katapusan. Ang pader ng kasinungalingan na kanyang itinayo ay guguho na at alam niyang sa ilalim ng mga guhong iyon, siya ang unang mababagsakan. Javier, nariyan ka pa ba? Tanong ng malamig na boses. Oo, sagot niya. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Papunta na ako. Ang pagpihit ng seradura sa pinto ay isang tunog na tila mas malakas kaysa sa isang kulog sa pandinig ni Eliana. Nakaupo siya sa maliit na sofa, hindi gumagalaw. Ang kanyang buong katawan ay alerto. Sa kanyang harapan, sa maliit na lamesita, ay nakalatag ang ebidensya, ang litrato,
ang pulang bilog, ang tahimik na banta. Pumasok si Javier, kung sa ibang pagkakataon, ang pagdating niya ay magiging sanhi ng ginhawa para kay Eliana. Ngunit ngayon, ang presensya niya ay nagdulot lang ng isang nanunuot na lamig. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay ligaw. Mga mata ng isang taong matagal nang tumatakbo mula sa sarili niyang anino. Eliana, sabi niya. Ang boses ay paos. Hindi sumagot si Eliana. Itinuro lang niya ang litrato sa lamesa gamit ang kanyang mga mata. Nakita ito ni Javier. Ang konting kulay na natitira sa kanyang muka ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang anyo ng purong pagkataranta. Ang parehong ekspresyon na nakita niya noong una niyang mahuli ito, hawak ang demand letter. Ngunit ngayon, mas malala, mas totoo. Saan mo nakuha yan? Nautal niyang tanong, kahit alam na niya sa sarili niya na hindi na mahalaga ang sagot. Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha, sabi ni Eliana. Ang boses ay kasing talas at kasing lamig ng yelo. Ang mahalaga, Javier, ay kung bakit ko ito natanggap. At sa tingin ko, alam na alam mo ang sagot. Lumunok si Javier. Naglakad siya palapit na para bang ang bawat hakbang ay isang paglalakad papunta sa kanyang sariling bitayan. Umupo siya sa silyang katapat ni Eliana. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Eliana, mahal, pakinggan mo ako. Pagsusumamo niya. Nakikinig ako, sabi ni Eliana. Matagal na akong nakikinig sa mga kasinungalingan mo. Ngayon, gusto kong marinig ang totoo. At nagsimulang gumuho ang pader. Sa simula, pautal-utal ang kanyang mga salita. Mga putol-putol na pangungusap tungkol sa utang, sa kasino, sa kahihiyan ng kanyang ina. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ang mga salita ay nagsimulang dumaloy na parang isang maruming ilog na umapaw sa kanyang pampang. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagluhod ng kanyang ina, ang pagkakautang nito sa mga loan shark, ang banta ng mga ito, hindi lang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa kanya. At higit sa lahat, kay Miguel. Habang nagsasalita si Javier, hindi kumukurap si Eliana. Nakatitig lang siya sa kanya. Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang mga labi. Pinapakinggan ang bawat hibla ng kasinungalingan at katotohanan na magkahalo sa kanyang mga salita. Wala siyang naramdamang awa. Wala siyang naramdamang simpatya. Ang nararamdaman niya ay isang unti-unting namumuong galit. Isang galit na hindi mainit, kundi malamig. Isang galit na tumigas at naging bakal sa loob ng kanyang puso. Kaya ginawa yon ni Mama kay Miguel. Pagtatapos ni Javier, ang boses ay basag na sa kaiiyak. Kailangan niya ng oras para maisanla ang bahay, para mabayaran sila. Hindi niya gustong saktan ng bata. Eliana, maniwala ka sa akin. Natakot lang siya. Natakot kaming lahat. Huminga siya ng malalim na para bang naghihintay ng isang himala, ng isang salita ng pag-unawa mula kay Eliana. Ginawa ko ang lahat ng ito para protektahan kayo. Kung sinabi ko sa iyo noon, mas lalo ka lang sanang natakot. Mas lalo lang sanang gumulo. Ayoko kayong madamay. Pagkatapos niyang magsalita, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog lang ng humihikbing lalaki ang maririnig. Tinitigan siya ni Eliana. Pinoproseso ang huling mga salitang binitawan nito para protektahan kayo. Doon, sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal at respeto na natitira para sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Kaya pinili mo, sabi ni Eliana, ang bawat salita ay mabagal, sinadya at tila isang patalim. Pinili mong isakripisyo ang kaligtasan ng anak natin para pagtakpan siya. Hindi mo naiintindihan. Hindi, Javier. Pagputol ni Eliana.
Sa unang pagkakataon ay itinaas niya ang kanyang boses. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Ang pagprotekta sa amin ay ang pagsasabi mo ng totoo. Ang pagprotekta sa amin ay ang pagharap mo sa akin at pagsasabing, Eliana, nasa panganib tayo. Ang pagprotekta sa amin ay ang pagiging mag-asawa at magulang na sabay haharap sa problema. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Pero hindi yan ang ginawa mo. Ang ginawa mo ay pinili mo ang iyong ina. Pinili mo ang kanyang mga kasalanan. Pinili mo ang kanyang mga kasinungalingan. Inilagay mo ang buhay ng anak mo sa alanganin dahil sa takot mong harapin ang sarili mong ina. Hindi yan proteksyon, Javier. Ang tawag dyan ay karuwagan. Ang tawag dyan ay pagtataksil. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat katotohanan ay isang suntok na nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Javier. Hindi na siya nakasagot. Nakayuko na lang siya. Talunan. Wasak. Tumalikod si Eliana. Hindi na niya kayang tingnan pa ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Naglakad siya papunta sa kanilang pansamantalang silid-tulugan. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang kanilang mga maleta. Narinig ni Javier ang kalabog at sumunod ito sa kanya. Nakita niya si Eliana na walang emosyong inilalagay ang mga damit ni Miguel sa isang bag. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng panig. Inilalayo ko ang anak ko sa panganib. Sagot ni Eliana. Hindi lumilingon. Eliana, please, huwag. Pagsusumamo niya, humarang ito sa may pintuan ng kwarto. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Ako nang bahala sa lahat. Lalayo na kami ni Mama. Huwag mo lang kaming iwan. Nagpatuloy sa pag-iimpake si Eliana. Nang matapos siya, kinuha niya ang 2 bag at naglakad papunta sa pinto. Hinarangan siya ni Javier. Hindi ka aalis, sabi nito. Umiiling. Ang luhay umaagos sa kanyang mga pisngi. Hindi ko kaya, Eliana. Pakiusap. Tumingala si Eliana at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang dating pagmamahal na nakikita niya roon ay napalitan na ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Kawalan. Wala na siyang pakialam. Javier, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang babala. Tumabi ka sa dinadaanan ko. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabing tumabi ka. Ulit ni Eliana, mas matigas na ngayon. Kung hindi, ang susunod kong tatawagan ay hindi na ang abogado ko. Natigilan si Javier. Nakita niya sa mga mata ni Eliana na hindi ito nagbibiro. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang kanyang asawa. Isa na itong estranghero. Isang estrangherong gagawin ang lahat para sa kaligtasan ng anak nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot si Javier hindi sa mga loan shark, hindi sa kanyang ina, kundi sa babaeng sinira niya. Ang huling tingin ni Javier, puno ng pagkabigo at takot, ay hindi na nag-iwan ng anumang marka sa puso ni Eliana. Ito ay tila isang imahe mula sa isang malayong nakaraan, isang buhay na hindi na niya pag-aari. Dahan-dahan itong tumabi sa kanyang dinaraanan. Isang talunang sundalo na sumusuko sa gitna ng digmaan. Walang lingon-likod na lumabas si Eliana. Hila-hila ang 2 maleta at ang bigat ng isang nawasak na pamilya. Sa tulong ni Attorney Jimenez, nakalipat sina Eliana at Miguel sa isang safe house, isang maliit, fully furnished na condo unit sa isang gusaling hindi kilala ng mga Santos. Ang lugar ay malinis at ligtas, ngunit para kay Eliana, ito ay kulungan. Ang mga pader ay puti at walang anumang litrato. Ang mga muebles ay bago at walang anumang alaala. Ang hangin ay amoy pintura, hindi amoy ng paboritong adobo ni Javier o ng baby powder ni Miguel. Nang unang gabi nila roon, habang pinapatulog niya si Miguel sa isang kama na hindi nito pag-aari,
Naramdaman ni Eliana ang bigat ng pangungulila. Hindi pangungulila para kay Javier, kundi para sa buhay na kanyang binuo, sa mga pangarap na kanyang iningatan. "Mommy, why are we sleeping here?" Tanong ni Miguel. Ang inosenteng boses nito ay tila isang patalim sa kanyang dibdib. "I want to go home. I miss my toys." Lumuhod si Eliana sa tabi ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "This is our new home for now, anak. Think of it as an adventure." "We're playing hide and seek." "With who, Mommy?" With the monsters," mahinang sagot ni Eliana. "But don't worry, Mommy will never let the monsters get you. I promise." Niyakap niya ang anak hanggang sa ito'y makatulog, at nang siya na lang ang gising sa katahimikan ng gabi, doon niya naramdaman ang tunay na takot. Wala na siyang tahanan, wala na siyang asawa, at ang kanyang anak ay nasa panganib mula sa mga taong hindi niya lubos na kilala. Ang tanging pader na nakatayo sa pagitan nila at ng panganib ay siya na lang. Kinabukasan iniwan niya si Miguel sa isang pinagkakatiwalaang daycare center at nagtungo sa opisina ni Attorney Jimenez. Naghihintay doon hindi lang ang abogado, kundi pati na rin ang isang lalaking may kulay pilak ng buhok at mga matang tila nakikita ang lahat. "Eliana, this is Mang Cesar." Pagpapakilala ni Attorney Jimenez, "He's a private investigator and a very good one." Tumango si Mang Cesar. "Mrs. Santos, ang kaso mo ay hindi na simpleng family dispute, Eliana," paliwanag ng abogado. "Dahil sa pag-amin ng asawa mo tungkol sa mga loan shark, ito ay naging isang criminal case at mas delikado ito." "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ibig sabihin, ang kalaban mo ay hindi lang ang biyenan mo sa korte," sabi ni Mang Cesar. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Ang kalaban mo ay mga taong hindi naglalaro ayon sa batas. Ang pagpapadala nila ng litrato ay isang babala. Isang paraan para takutin ka at bawiin ang kaso." "Pero anong gagawin natin?" tanong ni Eliana. Nararamdaman ang pagkirot ng kanyang sentido. "We fight fire with fire," sabi ni Attorney Jimenez, "pero kailangan nating gawin ito ng matalino. Kailangan natin ng matibay na ebidensya laban sa mga loan shark na ito para ma-pressure sila at, sa huli, pati na rin ang biyanan mo." "At paano po natin gagawin yon?" Doon sumingit si Mang Cesar. "Kailangan nating mapatunayan ang koneksyon ni Mrs. Imelda Santos sa kanila. Isang tawag sa telepono, isang pag-uusap, isang palitan ng pera, kahit anong maliit na bagay na ma-record natin." Tumingin ito ng diretso kay Eliana. "At para magawa yon, kailangan ka namin." "Ako po?" "Sila ay nagmamasid sa'yo," sabi ni Mang Cesar. "Gagamitin natin yan. We need to create a situation where your mother-in-law will be forced to contact them, or better yet, meet them. At sa pagkakataong yon, nandoon kami." Ang plano ay mapanganib. Siya ang magiging pain. Ngunit habang nakikinig siya, hindi takot ang naramdaman ni Eliana. Sa halip, isang determinasyon ang umapoy sa loob niya. Kung ito ang paraan para matapos na ang lahat, gagawin niya. "Payag po ako," sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Umalis siya sa opisina na may plano, may kaunting pag-asa. Ngunit tila sinusubok siya ng tadhana. Nang hapong iyon, habang sinusundo niya si Miguel mula sa daycare, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Lumingon siya. Sa kabilang kalye, sa tabi ng isang puno, nakatayo ang isang babae. Payat ito. Ang dating eleganteng damit ay napalitan ng isang simpleng bestida na tila maluwag sa kanya. Ang buhok ay hindi gaanong naayos at ang mga mga mata nito ay nanlilisik, puno ng galit at desperasyon. Si Doña Imelda, napatigil sa paghinga si Eliana. Automatiko niyang hinila si Miguel sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang.
Paano siya nahanap ng biyenan niya? Hindi gumalaw si Imelda. Nakatayo lang ito roon, nakatitig sa kanila. Ang tingin nito ay hindi tingin ng isang lolang nangungulila, kundi tingin ng isang hayop na nasukol, walang sinabi, walang ginawa. Ngunit ang presensya pa lang nito ay isang sigaw, isang banta. "Mommy, who's that?" tanong ni Miguel. Sumisilip mula sa kanyang likuran. "Wala anak, halika na," mabilis na sabi ni Eliana. Binuhat niya si Miguel at halos takbuhin na ang daan papunta sa kanilang sasakyan. Hindi siya lumingon, ngunit ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanilang likuran hanggang sa makasakay sila at mapaharurot ang kotse. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Eliana. Dobling check niya ang mga kandado ng pinto. Tinakpan niya ang mga bintana. Ang safe house ay hindi na niya naramdamang ligtas. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, may kumatok sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay malakas at opisyal. Sa takot, tinawagan niya muna ang guard sa lobby para kumpirmahin kung sino ito. "Courier po, ma'am. May ipinadadalang dokumento para sa inyo." Nang may pag-iingat, binuksan niya ang pinto. Isang nakauniformeng messenger ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Isinara niya ang pinto. Ang puso'y kumakabog. Ano na naman ito? Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Sa loob, hindi isang litrato, hindi isang pagbabanta. Mas masahol pa, isang formal na dokumento mula sa korte, isang summons. Binasa niya ang mga unang linya. Petition for Visitation Rights, Imelda Santos Petitioner versus Kanday Eliana Reyes Santos Respondent. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Napaupo siya sa sahig. Ang babaeng halos pumatay sa kanyang anak. Ang babaeng naglagay sa kanila sa panganib. Ang babaeng tumugis sa kanila kahapon. Ngayon, sa pamamagitan ng batas, ay humihingi ng karapatan para makalapit muli sa kanyang apo. Ang mga pader ay tila gumuho sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kaaway ay hindi lang nasa anino. Sila rin ay nasa liwanag, gumagamit ng sistema, ginagamit ang batas para durugin siya. Naramdaman ni Eliana na siya ay nasusukol, walang matakbuhan, walang mapagtaguan. Ang courtroom ay isang malamig na lugar. Ang hangin ay amoy ng lumang papel, kahoy at takot. Para kay Eliana, ito ay tila isang arena kung saan ang kanyang buhay bilang isang ina ay pagpipiestahan at huhusgahan. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Jimenez. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan para pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Doña Imelda. Suot ang isang simpleng damit, mukhang mahina at kaawa-awa. Sa likod nito, nakayuko si Javier, isang anino ng lalaking minsan niyang minahal. Nagsimula ang hearing. Ang unang tumayo ay si Attorney De Castro, ang abogado ng mga Santos. Ang kanyang boses ay kalmado at mapang-akit, isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. "Your Honor," simula niya, "nandito po kami ngayon dahil sa isang simpleng hangarin, ang pagnanais ng isang lola na muling makapiling ang kanyang pinakamamahal na apo, isang karapatan na walang awang ipinagkakait sa kanya." Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang mga ebidensya. Ang unang iprinisinta niya ay isang serye ng mga text message, mga mensahe ni Eliana para sa kanyang matalik na kaibigan, kinuha mula sa mga lumang pag-uusap. "Hindi ko na kaya ang biyanan ko, Bes. Para siyang linta, laging nakadikit." Basa ni Attorney De Castro mula sa isang papel. Ang boses ay puno ng huwad na pagkabigla. Sana umalis na lang siya at wag nang bumalik. Namula ang buong mukha ni Eliana. Ang mga salitang iyon na binitawan sa gitna ng pagkabanas at inis ay tila naging mga matutulis na sibahat na ibinabalik sa kanya. "Your Honor," patuloy ng abogado, "ang mga mensaheng ito na ilan lamang sa napakarami ay nagpapakita ng isang matagal ng galit at puot ni Mrs. Eliana Santos sa kanyang biyenan. Hindi po ba't posible na ang lahat ng ito
Ang buong kwento tungkol sa pagkalason ay isang ganti lamang. Isang paraan para sirain ang pangalan ng isang matandang babae at ilayo ang apo nito sa kanya? Objection, Your Honor. That's speculation. Mabilis na sabi ni Attorney Jimenez. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang duda ay naitanim na sa isipan ng korte. Ipininta siya bilang isang sinungaling, isang mapaghiganting manugang. Si Doña Imelda naman ay paminsan-minsang nagpupunas ng luha gamit ang isang panyo, isang perpektong pagganap bilang biktima. Ang sumunod na tinawag sa witness stand ay si Javier. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Eliana. Tumingin ito sa kanya saglit. Ang mga matay nagsusumamo ng kapatawaran bago tumingin sa hukom. Mr. Santos, simula ni Attorney De Castro, sa lahat ng panahon na magkasama kayo, nakita niyo po ba kahit minsan na sinaktan ng inyong ina ang inyong anak? Nag-alinlangan si Javier. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo. Hindi po. Mahina niyang sagot. Ngunit si Mrs. Eliana Santos po, nagpakita na ba siya ng matinding galit o pagkasuklam sa inyong ina? Muling nag-alinlangan si Javier. Tumingin siya kay Eliana pagkatapos ay sa kanyang ina na nakatingin sa kanya na parabang ang buhay nito ay nakasalalay sa kanyang sagot. May mga pagkakataon po na hindi sila magkasundo. Pautal-utal niyang sabi. Normal lang naman po yun sa magbiyanan. Ang kanyang mga salita ay mahina. Ang kanyang mga sagot ay umiiwas sa kanyang pagnanais na huwag saktan ang sino man. Mas lalo lang niyang sinaktan si Eliana. Ang kanyang testimonya ay hindi nakatulong. Sa halip, ito ay nagpatibay sa imaheng si Eliana ang may problema, na si Eliana ang may galit. Sa huli, ang hukom ay nagbigay ng kanyang desisyon. Dahil sa bigat ng alegasyon ng child endangerment, ang kasong kriminal ay magpapatuloy, sabi ng hukom, na nagbigay ng bahagyang pag-asa kay Eliana. Ngunit, subalit patuloy niya, hanggat hindi napapatunayan sa kabilang korte na si Mrs. Imelda Santos ay guilty, ang batas ay kumikilala pa rin sa karapatan ng isang lola sa kanyang apo. Wala ring sapat na ebidensya na nagpapakitang mayroon siyang ongoing threat sa bata. Napatingin si Eliana kay Attorney Jimenez, hindi makapaniwala. Kaya't habang dinidinig ang kaso pagtatapos ng hukom, ang korte ay nagbibigay ng pahintulot kay Mrs. Imelda Santos para sa supervised visitation rights. 1 beses sa 1 linggo, 2 oras, sa presensya ng isang social worker na itatalaga ng korte. Ang mga salitang yon ay tila isang martilyong pumukpok hindi lang sa mesa ng hukom, kundi pati na rin sa puso ni Eliana. Supervised visitation. Natalo siya. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng ebidensya, sa kabila ng katotohanan, nanalo pa rin ang demonyo. Nakita niya ang isang munting ngiti sa mga labi ni Imelda, isang ngiting tagumpay. Nakita niya ang pagyuko ni Javier, puno ng kahihiyan. Pakiramdam ni Eliana ay gumuho ang buong courtroom sa kanyang harapan. Tila nawalan ng hangin ang silid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Isang tibok ng pagkatalo. Nang gabing iyon, sa loob ng safe house na ngayon ay tila isang selda. Yakap-yakap ni Eliana si Miguel na mahimbing nang natutulog. Nabigo siya. Nabigo siyang protektahan ng kanyang anak. Ang batas na dapat sana'y kanyang kakampi ay siya pang nagbigay ng daan para muling makalapit ang halimaw sa kanila. Lahat ay nawala. Ang kanyang tahanan, ang kanyang asawa, ang kanyang laban. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Javier. Sa unay ayaw niyang sagutin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Marahil ay ang huling hibla ng nakaraan na hindi pa niya tuluyang napuputol. Hello? Sagot niya. Ang boses ay walang buhay. Ang nasa kabilang linya ay hindi ang nagsusumamong boses ni Javier.
Ang narinig niya ay isang basag na boses, puno ng isang takot na hindi niya pa narinig kailanman. Eliana, sabi nito, humihikbi. Sila, tumawag sila. Agad na naintindihan ni Eliana kung sino ang tinutukoy nito. Ang mga loan shark, ang mga tunay na halimaw. Anong sinabi nila? Tanong niya. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. May gusto silang kapalit sa gulo. Sa pagtawag mo ng pulis. Sa lahat. Nauutal na, sabi ni Javier. Sinabi nila, kung hindi ko maibibigay ang gusto nila, si Miguel. Hindi na nito natapos ang pangalan ng bata. Anong gusto nila, Javier? Sigaw ni Eliana. Ang kanyang puso ay tila sasabog. Pera? Sabihin mo. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Eliana. Hindi pera. Humahagulgol na, sabi ni Javier. Ikaw ang gusto nila, Eliana. Anong ibig mong sabihin? Gusto nilang dalhin kita sa kanila para mag-usap, para magkaarigluhan. Eliana, sinabi nila na kung hindi kita dadalhin sa kanila bukas ng gabi, sila na mismo ang kukuha. Kay Miguel, nabitiwan ni Eliana ang telepono. Nahulog ito sa sahig ng walang tunog. Ang buong mundo ay huminto. Ang hangin ay nagyelo. Hindi lang siya natalo sa korte. Siya na ngayon ang bayad utang. At ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Ang tawag ni Javier ay hindi isang hatol ng kamatayan. Para kay Eliana, ito ay isang kidlat na gumising sa kanya mula sa pagkakalugmok. Sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay, kung kailan tila lahat ay nawala na, isang bagay ang nanatiling nagniningas sa loob niya. Hindi pag-asa, hindi tapang. Ito ay isang bagay na mas malakas at mas primal. Ang pagiging isang ina. Ang takot para sa buhay ng kanyang anak ay isang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang sariling takot. Ang kawalan ng pag-asa ay naging isang matalas na patalim ng determinasyon. Kung gusto ng mga halimaw na makipaglaro, ibibigay niya sa kanila ang isang laro na hinding-hindi nila malilimutan. Pinulot niya ang telepono mula sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi na basag. Ito ay kalmado. Mapanganib na kalmado. Javier, nakikinig ka pa ba? Eliana, anong gagawin natin? Humihikbing tanong nito. Gawin mo ang sinabi nila. Sagot ni Eliana na ikinagulat maging ng sarili niya. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi ko yon gagawin. Hindi kita ibibigay sa kanila. Gawin mo, ulit ni Eliana. Mas matatag na ngayon. Sabihin mo sa kanilang pumapayag ako. Sabihin mo sa kanilang makikipagkita ako para mag-areglo. Itanong mo kung saan at anong oras. Eliana, papatayin ka nila. Makinig ka sa akin, Javier, sabi ni Eliana. Ang bawat salita ay isang utos. Ito na lang ang paraan para matapos to. Gawin mo ang sinabi ko. Itanong mo ang detalye. Pagkatapos, ibigay mo sa akin ang lahat. Maliwanag? Sa unang pagkakataon, narinig ni Javier ang isang Eliana na hindi niya kilala. Isang Eliana na hindi na asawa, hindi na biktima. Isang Eliana na may plano. Walang nagawa si Javier kundi sumunod. Sige. Pagkababa ng telepono, hindi si Attorney Jimenez ang unang tinawagan ni Eliana. Kinuha niya ang calling card na ibinigay sa kanya ng babaeng pulis na unang rumesponde sa kanilang bahay. Detective Maria Reyes. Ipinaliwanag niya ang lahat sa telepono, ang banta, ang ultimatum, ang kanyang desisyon. Mrs. Santos, delikado yan, babala ng detective. Mas delikado kung wala akong gagawin, detective, sagot ni Eliana. Alam ko kung gaano kahirap patunayan ang kaso sa mga sindikatong ito. Pero ngayon, sila na mismo ang nagbigay sa atin ng pagkakataon.
Hawak nila sa leeg ang biyenan ko at ang biyenan ko naman, hawak ang asawa ko. Kung papayag kayo sa plano ko, mahuhuli natin silang lahat sa isang iglap. Natahimik ang detective sa kabilang linya. Marahil ay nabigla sa tapang at tanas ng isip ng babaeng kausap. Ano ang plano mo? Kinabukasan, ang bawat oras ay tila isang bomba na malapit ng sumabog. Tumawag si Javier. Ibinigay niya ang mga detalye. Isang abandonadong bodega sa isang industrial park sa labas ng syudad. 8:00 ng gabi. Kailangan daw. Silang tatlo ang mag-uusap. Si Eliana, si Javier, at ang boss ng sindikato. Sinunod ni Eliana ang lahat ng instruksyon ng mga pulis. Iniwan niya si Miguel sa isang malayong kamag-anak na hindi kilala ng mga Santos, siniguradong ligtas ito. Ibinigay niya ang kanyang cellphone sa mga pulis para matrack ang kanyang lokasyon. Kinabitan siya ng isang maliit na listening device na nakatago sa kanyang damit. Sigurado ka ba rito, Eliana? Tanong ni Attorney Jimenez, ang muka ay puno ng pag-aalala. Wala nang masisigurado pa rito, sagot ni Eliana. Inaayos ang kanyang buhok sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay payat at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit ang mga matang yon ay nagniningas. Pagsapit ng gabi, nagmaneho si Javier para sunduin siya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi, walang nagsasalita. Si Javier ay parang isang kaluluwang hinihila papunta sa impyerno. Si Eliana naman ay parang isang general na naghahanda para sa kanyang huling laban. Dumating sila sa bodega. Ang lugar ay madilim, amoy kalawang at alikabok. Sa gitna, sa ilalim ng isang bumbilyang walang takip, may isang lamesa at 3 upuan. Nakaupo na roon ang isang lalaking malaki ang katawan, may peklat sa mukha, at mga matang kasing lamig ng bakal. Sa likod nito, may 2 pang tauhan. At sa isang sulok, nakatayo si Doña Imelda, nanginginig na parang isang basang sisiw. Magandang gabi? Bati ng lalaking may peklat, isang nangising mapanlait, ang gumuhit sa kanyang labi. Mabuti naman at matalino kang babae, Mrs. Santos, ayaw talaga namin ng gulo. Tapusin na natin to, diretsong sabi ni Eliana. Umupo siya sa bakanteng silya. Sumunod na umupo si Javier sa tabi niya, nanginginig. Simple lang ang usapan, sabi ng lalaki. Itong biyenan mo, malaki ang utang sa amin. Dahil sa ginawa mong pagtawag ng pulis, naabala kami. Dumagdag ang interes. Ngayon, kailangan naming manigurado na hindi na mauulit ang gulo. Itinuro niya si Imelda. Siya, babayaran niya kami sa pamamagitan ng bahay ninyo. Kapag napirmahan na ang lahat ng papeles, tapos na ang problema niya sa amin. Pagkatapos, itinuro niya si Eliana. At ikaw naman, ang kabayaran sa abala. Iurong mo ang lahat ng kaso laban sa biyenan mo. Kakalimutan mo na ang lahat. At bilang paalala na seryoso kami, naglabas ito ng isang papel at ballpen. Pipirma ka ng isang kasulatan na nagsasabing ikaw ang may pagkakautang sa amin. 1,000,000. Para kung sakaling magsumbong ka ulit, kami naman ang may panlaban sa'yo. Ito na ang bitag, ang ebidensyang kailangan nila. At kung hindi ako pumayag, hamon ni Eliana. Ngumisi ang lalaki. Alam mo na ang sagot dyan. May isa ka lang namang anak, di ba? Sa sulok, nagsimulang humagulgol si Imelda. Pumirma ka na, Eliana. Pakiusap, para matapos na to. Tumahimik ka. Sigaw ni Eliana kay Imelda, isang sigaw na puno ng galit na ngayon lang niya inilabas. Dahil sa'yo, nandito tayong lahat. Dahil sa kasakiman mo, di lumingon siya pabalik sa lalaking may peklat. Tinitigan niya ito sa mata. Hindi ako pipirma. Nagbago ang mukha ng lalaki. Nawala ang nangisi. Matapang ka. Hindi ako matapang, sabi ni Eliana.
Dahan-dahang tumatayo. Inalang ako. Kung ganon, pinili mo na ang kapalaran ng anak mo. Tumayo rin ang lalaki at sumenyas sa kanyang mga tauhan na papalapit na sana kay Eliana. Hindi, sabi ni Eliana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kayo ang pumili ng kapalaran ninyo. At sa hudyat na yon, tila sumabog ang buong bodega. Mula sa mga anino, mula sa mga bintanang nabasag, mula sa mga pintong sinipa, lumabas ang mga pulis na naka-full gear. Pulis! Huwag kayong gagalaw! Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagsimula ang kaguluhan, nagtakbuhan ang mga tauhan ng sindikato, nagpaputok ang mga pulis. Sa gitna ng lahat, napatayo lang sina Javier at Imelda, hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakita ng lalaking may peklat na wala na siyang takas. Sa huling desperadong galaw, hinablot niya ang isang tubo ng bakal sa sahig at sumugod. Hindi papunta sa mga pulis, papunta kay Eliana. Ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Eliana ang galit sa mga mata ng lalaki. Nakita niya ang pag-angat ng tubo. Nakita niya ang katapusan. Ngunit bago pa man ito bumagsak sa kanya, isang anino ang biglang humarang sa kanyang harapan. Isang katawan ang sumalo sa dapat sanay para sa kanya. Isang malakas na kalabog ang narinig. At pagkatapos, isang daing. Si Javier. Sa isang iglap, sa huling sandali, pinili niya sa wakas kung sino ang kanyang poprotektahan. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Javier sa sementadong sahig ay mas malakas pa kaysa sa putok ng baril na sumunod dito. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Pinusasa ng lalaking may peklat at ang mga tauhan nito. Ang dating nakakatakot na bodega ay napuno ng liwanag mula sa mga flashlight, mga boses sa radyo ng pulis at ang hindi matigil na pag-iyak ni Doña Imelda habang kinukuha siya ng dalawang babaeng pulis. Ngunit para kay Eliana, ang lahat ng yon ay tila isang malayong ingay. Ang tanging nakikita niya ay ang nakahandusay na anyo ni Javier, ang dugo na unti-unting kumakalat mula sa kanyang ulo. Lumapit siya, hindi dahil sa pagmamahal na nabuhay muli, kundi dahil sa isang bagay na mas komplikado. Ang huling hibla ng kanilang pinagsamahan. Medic! Sigaw ng isang pulis. Mabilis na dinaluhan ng mga paramedic si Javier. Si Eliana ay tumayo lang sa gilid, isang tahimik na manonood. Ang kanyang puso ay hindi tumitibok ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Pakiramdam niya ay isang kaluluwa, siyang nakalutang. Pinapanood ang huling eksena ng isang trahedya. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Inilabas sa mga balita ang matagumpay na operasyon ng pulisya laban sa isang kilalang loan shark syndicate. Si Doña Imelda Santos ay kinasuhan ng multiple charges: child endangerment, frustrated homicide in conspiracy, at illegal financing. Ang kanyang pag-arte bilang isang kaawa-awang lola ay gumuho sa ilalim ng bigat ng mga testimonya at ng recording na nakuha mula sa listening device ni Eliana. Si Javier naman ay nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo, ngunit hindi ito naging kritikal. Isang bali sa bunggo at isang concussion. Sabi ng mga doktor, milagrong nabuhay ito. Pagkalipas ng isang linggo, pinuntahan siya ni Eliana sa ospital. Ito na ang huling pagkakataon. Naabutan niya itong gising, nakatingin sa puting kisame ng kanyang silid. May benda ito sa ulo at mga pasa sa mukha. Nang makita siya nito, isang komplikadong emosyon ang dumaan sa mga mata nito. Pagsisisi, hiya, at isang patay na pag-asa. Eliana, sabi nito, ang boses ay mahina at paos. Hindi umupo si Eliana. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Nandito lang ako para sabihing, salamat. Ang mga mata ni Javier ay napuno ng luha. Papatawarin mo ako, Eliana. Para sa lahat. Sana ako na lang ang... Huwag mong ituloy. Pagputol ni Eliana, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagnanais na tapusin na ang lahat.
Ang ginawa mo noong gabing iyon, hindi nito binubura ang lahat ng kasalanan mo, Javier. Hindi nito binubura ang mga kasinungalingan mo, ang karuwagan mo. Pero binigyan mo ako ng isang bagay na kailangan ko. Ano yon? Binigyan mo ako ng closure, sabi ni Eliana. Doon ko nakita, sa huling sandali, na sa kabila ng lahat, may natitira pa palang kabutihan sa'yo at sapat na yon para sa akin, para makalaya ako ng walang galit. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Javier. Mamahal pa rin kita, Eliana. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Eliana. Pero ako, hindi na. At kailangan kong protektahan ang puso ko. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Magpagaling ka, Javier. Alagaan mo ang sarili mo. Maging mas mabuting tao ka. Ito na ang kanyang paalam. Hindi isang paalam na puno ng galit, kundi isang paalam na puno ng pagtanggap na ang kanilang kwento ay tapos na. Nga pala, dagdag ni Eliana bago tuluyang tumalikod. Ipinadala na ng abogado ko ang divorce papers. Sana pirmahan mo. Tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Sa kanyang paglabas sa pinto ng ospital, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang malaya siya. Lumipas ang mga linggo, tuluyan nang napirmahan ang kanilang diborsyo. Gamit ang kaunting naipon at tulong mula sa kanyang pamilya, nakahanap si Eliana ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Hindi ito kasing laki ng dati nilang bahay, ngunit bawat sulok nito ay puno ng kapayapaan. Bawat pader ay may potensyal na maging tahanan ng mga bagong, masasayang alaala. Nakatanggap siya ng trabaho bilang isang administrative assistant sa isang maliit na kumpanya. Hindi malaki ang sahod, ngunit sapat para sa kanilang dalawa ni Miguel. Ang mahalaga, ito ay kanya. Pinaghirapan niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanilang bagong tahanan, nakita niya si Miguel na masayang nagdodrawing sa sahig. Tahimik na ito ngayon kapag natutulog. Ang mga bangungot ay unti-unti nang nawawala. Ang ngiti sa mga labi nito ay mas madalas nang lumalabas. "Mommy, look," sabi nito. Ipinakita ang kanyang drawing. Isang larawan ng dalawang stick figure, isang malaki at isang maliit, magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking, makulay na araw. "We're a family," masayang sabi ni Miguel. Niyakap ni Eliana ang kanyang anak ng mahigpit at sa pagkakataong ito, ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit o galit. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Oo, isang pamilyang buo, kahit dalawa lang sila. Nang gabing iyon, habang tinitimpla niya ang kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa, may isang sulat na dumating. Galing ito sa koreo. Nang tingnan niya ang nagpadala, nakita niya ang pangalan ni Javier Santos na may address ng isang provincial jail kung saan ito nakakulong pansamantala bilang isang state witness laban sa kanyang ina at sa sindikato. Hinawakan niya ang sulat. Maaari niya itong basahin. Maaari niyang alamin kung ano ang nilalaman nito. Mga pagsusumamo, mga paliwanag, mga pangako. Ngunit habang tinititigan niya ang sobre, napagtanto niya na hindi na mahalaga kung ano ang nasa loob. Ang kanyang hinaharap ay wala na roon. Ang kanyang kapayapaan ay wala na roon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-araw ay dumating, nagdala ng init at bagong buhay. Para kay Eliana, ito ay ang unang tunay na tag-araw ng kanyang bagong buhay. Ang kanyang araw-araw ay naging isang pamilyar at nakakaginhawang ritual. Sa umaga, ihahanda niya si Miguel para sa eskwela. Ang kanilang maliit na kusina ay puno ng halakhak at amoy ng mainit na pandesal. Pagkatapos ay papasok siya sa kanyang trabaho kung saan ang kanyang mga kasamahan ay hindi lang katrabaho kundi mga kaibigan na rin. Nakita nila ang kanyang lakas, hindi ang kanyang mga sugat.
Iginalang nila siya bilang si Eliana, hindi bilang ang dating asawa ni Javier Santos. Natuto siyang masiyahan sa mga simpleng bagay, ang pag-inom ng kape ng mag-isa sa umaga, ang paglalakad sa parke kasama si Miguel tuwing hapon, ang katahimikan ng gabi kapag tapos na ang lahat ng gawain. Natuklasan niyang hindi pala nakakatakot ang mag-isa. Sa katunayan, sa pag-iisa niya natagpuan ang kanyang sarili. Ang sulat mula kay Javier ay nanatiling hindi nabubuksan. Nakatago ito sa isang drawer sa ilalim ng mga lumang dokumento. Minsan kapag naglilinis siya, nakikita niya ito. Tinititigan niya ito saglit, ngunit wala na siyang nararamdamang kuryosidad o galit. Ito ay isa na lamang piraso ng papel, isang alaala ng isang buhay na matagal na niyang iniwan. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit na hindi na kailangan, muli niyang nakita ang sobre. Kinuha niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito ibinalik sa drawer. Nagpunta siya sa kusina kung saan mayroon silang isang maliit na ulingan para sa barbecue. Naglagay siya ng kaunting uling at sinindihan ito, hindi para magluto. Habang nag-aapoy ang uling, hinawakan niya ang sulat sa huling pagkakataon. Hindi na niya kailangan pang basahin ang nilalaman nito para malaman ang sasabihin nito. Alam niyang ito'y puno ng sana, ng patawad, ng kung pwede lang ibalik. Ngunit hindi na siya ang babaeng nabubuhay sa sana. Ang buhay niya ngayon ay tungkol na sa ngayon at bukas. Marahan niyang inilagay ang sulat sa nagbabagang uling. Dahan-dahan itong nilamon ng apoy. Ang mga salitang hindi nabasa ay naging itim na abo, lumipad kasama ng hangin at naglaho. Sa panonood niya sa pagsunog ng sulat, naramdaman ni Eliana ang huling bigat na umalis sa kanyang dibdib. Ito ang huling koneksyon, ang huling tanikala. Ngayon, tuluyan na siyang malaya. "Mommy, what are you burning?" Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto ng kusina si Miguel. May hawak na bola. Ngumiti si Eliana. Isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. "Just some old memories, anak," sabi niya. "Para magkaroon tayo ng space para sa mga bago." "Like the beach?" Tanong ni Miguel, ang mga matay kumikinang. "Yes," sabi ni Eliana. "Exactly like the beach." Kinabukasan, tinupad niya ang kanyang pangako. Nag-empake sila ng kaunting gamit, sumakay ng bus, at naglakbay papunta sa isang tahimik na beach sa Batangas. Ang buhangin ay mainit sa kanilang mga paa. Ang hangin ay amoy alat. Ang tunog ng mga alon ay isang musika ng kapayapaan. Nagtampisaw sila sa tubig. Gumawa sila ng mga sandcastle. Hinabol nila ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Si Miguel ay tumawa ng tumawa, isang tawang dalisay, at walang bahid ng anumang sakit ng nakaraan. Habang papalubog ang araw, pininta nito ang kalangitan ng kulay kahel, rosas, at lila. Umupo sila sa buhangin, magkatabi, pinapanood ang kagandahan sa kanilang harapan. "Mommy," sabi ni Miguel, isinandal ang ulo nito sa balikat ni Eliana. "Yes, anak. I love our family." Niyakap ni Eliana ang kanyang anak ng mahigpit. Hinalikan niya ito sa tuktok ng ulo. "I love our family too. Very, very much." Tumingin siya sa kanyang anak, ang pinakamahalagang kayamanan na iniligtas niya mula sa pagguho. Pagkatapos, tumingin siya sa malawak na karagatan, sa papalubog na araw na nagbibigay daan sa pagdating ng mga bituin. Ang kanyang paraiso ay hindi na isang perpektong bahay o isang perpektong asawa. Ang kanyang paraiso ay ang sandaling ito, ang mainit na yakap ng kanyang anak, ang malayang hangin sa kanyang mukha, at ang isang pusong kahit minsan nang nawasak ay natutong muling tumibok ng buo at matatag. Hindi na siya nag-iisa. Dahil sa paghahanap niya ng lakas para sa kanyang anak, natagpuan niya ang lakas sa loob ng kanyang sarili. At sa liwanag pagkatapos ng dilim,
Nakita niya hindi ang katapusan, kundi ang isang napakagandang bagong simula. Sa pagtatapos ng kwento ni Eliana, malinaw na nabunyag na ang huwad na katahimikan ay mas mapanganib kaysa sa lantad na gulo. Ang kasakiman ng biyenan at ang kaduwagan ni Javier ay nagdulot ng matinding panganib. Ngunit sa sandaling pinili ni Eliana ang katotohanan, nagsimulang manaig ang hustisya. Ang mga gumawa ng masama ay hindi nakaligtas sa batas, at ang isang ina na minsang natakot ay naging matatag na tagapagtanggol ng kanyang anak. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang tunay na perpektong pamilya ay hindi sinusukat sa itsura o opinyon ng iba, kundi sa kakayahang ipaglaban ng tama at ang kaligtasan ng mga mahal natin. Ang kabutihan ay may gantimpala at ang kasamaan, gaano man katalino, ay may kaparusahan. Ikaw, ano ang pipiliin mo kung nasa kalagayan ni Eliana, katahimikan o katotohanan? At bago tayo magtapos, kumusta ka ngayon? Sana'y ligtas at maayos ka. Kung may dinadala kang bigat o karanasan na nais ibahagi, bukas ang comment section. Nandito ang channel na ito para makinig, umunawa at umalalay sa'yo.